Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa pamamagitan ng matinding katalinuhan, matagumpay na naipit ni Vanna si Dara sa kanyang estratehikong bitag. Nang gabing iyon, bagamat balisa si Dara at takot na siya'y hiyain, lalo na sa harap ni Jenny, kumilos si Vanna ng kalmado at natural, walang bahid ng galit. Napanatag si Dara, inakalang hindi ganoon katindi ang puot ng kaibigan. Ngunit hindi niya alam na sinasadya ni Vanna ang panlilinlang upang makuha ang kanyang tiwala at makakalap ng hindi matatawarang ebidensya ng kanyang relasyon kay Freddie, patunay na magsisilbing matibay na sandigan sa korte. Samantala, matagumpay na naisakatuparan ni Jenny ang kanyang unang solo performance, nakatanggap ng matinding papuri at pagmamahal mula sa mga manonood. Mula sa malayo, nagulat si Minchi nang makita si Madam Amelia na naroon. Nang tumingin siya ng masinsinan, tahimik na tumango si Amelia bilang pagkilala. Sa katotohanan, nangako si Amelia na sa huling mga araw ng kanyang buhay, ay dadalo siya sa bawat pagtatanghal ni Jenny. Gugugulin ang natitirang panahon sa piling ng kanyang tunay na apo. Nakita ni Minchi ang malalim na pagsisisi at pananabik ni Amelia, kaya't hindi na niya pinigilan pa. Si Megan, gayunpaman, ay walang kamalay-malay na unti-unti nang lumalayo si Amelia. Hindi gusto ni Amelia ang walang katapusang pakana at kontrobersya ni Megan na paulit-ulit na dumudungis sa reputasyon ng pamilyang Halaris. Dahil dito, humina ang kanilang ugnayan, lalo na nang bumagsak ang grupong Rumi dahil sa mga panloob na kabiguan at kaguluhan, habang ang grupong Nixie ay patuloy na umaangat. Sa kawalan ng pagkakaisa sa mga kasamahan, nasa bingit ng pagbagsak ang Rumi Group. Pagkatapos ng event, ipinahayag ni Jenny kay Minchi ang matinding pagnanais na makausap ang kanyang lola na si Amelia. Kaya't inimbitahan ni Minchi si Amelia sa isang maliit na hapunan sa kanilang bahay. Ngunit nang dumating si Amelia, nagulat siya nang makita si Miss Vanna roon. Sinamantala ni Vanna ang pagkakataon at diretsahang sinabi kay Amelia na ilang araw na ang nakalipas ay nahuli niya si Dara sa bawal na relasyon kasama ang kanyang asawa. Hiniling ni Vanna na kausapin mismo ni Amelia si Dara, naniniwalang kung siya ang haharap, baka tuluyan ng iwan ni Dara si Freddie at tigilan ang pagkasira ng kanilang pamilya. Lubos na nabigla at nasaktan si Amelia sa narinig, lalo na't wala na ang kanyang anak na si Jor. Mabigat ang pasaning dala ng katotohanan. Gayunman, umiwas siyang magdulot ng gulo, na natiling may banayad ng ngiti habang naghahanda ng umalis. Bago siya lumisan, iniwan niya ang isang sobre sa mesa ni Minchi at Jenny. Nasa loob nito ang kanyang huling testamento at mga dokumento ng ari-arian. Taos-puso niyang idineklara na kapag siya'y lumisan na, ang lahat ng pamana ng pamilya ay mapupunta sa kanyang tunay na apo na si Jenny. Nagulat si Minchi sa kahangahangang desisyon ni Amelia. Bagamat may pag-aalinlangan, binalaan niya na ang ganitong testamento ay maaaring magdulot ng bagong alitan sa pagitan ni Jenny at Megan. Malinaw niyang sinabi na ayaw na niyang magkaroon ng karagdagang gulo sa pamilya at ayaw niyang magkaroon ng materyal na ugnayan sa pamilyang Halaris. Ngunit mariing tiniyak ni Amelia na anuman ang mangyari, si Jenny ang tunay na dugo ng Halaris. Bilang nag-iisang anak ni Jor at sariling dugo ni Amelia, karapat-dapat si Jenny sa dangal at pamana. Nakita ni Minchi ang matatag na paninindigan ni Amelia, kaya't hindi na siya tumutol pa.
Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng estratehiya ni Vanna, tagumpay ni Jenny, panata ni Amelia, pagbagsak ni Megan, at testamento ni Amelia. Pinagdurugtong ang mga tema ng pagtataksil, pagtubos, at karapat-dapat na pamana. Matapos ipahayag ni Amelia na walang kapangyarihan si Megan na baguhin ang anumang bagay, mariin niyang idineklara na bilang ulo ng pamilya, siya mismo ang nagpasya. Sa loob ng maraming taon, sina Dara at Megan lamang ang nakinabang sa yaman at pribilehiyo ng pamilyang Halaris, lalo na matapos ang kanilang mga iskandalo at walang hiya nilang panggugulo kay Jenny, nag-alab ang galit ni Amelia. Iniisip ang kinabukasan ng kanyang tunay na apo, tiniyak niyang kahit pa mapaalis si Jenny sa mundo ng showbiz, mamumuhay pa rin siya ng may seguridad at dangal sa pamamagitan ng pamana. Sa ganitong kagandahang loob at malayong pag-iisip, napuno ng pasasalamat ang puso ni Minchie. Pagkatapos, nagpaalam si Amelia at bumalik sa kanyang mansyon. Samantala, hindi mapakali si Megan. Naging desperado siyang umalis sa grupong Rumi at magsimula ng bagong karera bilang solo artist. Ngunit tumanggi si Miss Monica na payagan ang kanyang pag-alis at mariinding tinutulan ni Net ang ideya. Ayaw ni Net na muling makapasok si Megan sa Nixie o anumang plataporma upang makipagkumpetensya kay Jenny at maglunsad ng bagong pakana laban sa kanyang karera. Mula sa simula, hinarangan ni Net ang landas ni Megan, binabalaan na kung aalis siya sa Rumi, hihingi ng paliwanag ang mga ahensya kay Miss Monica. At kung ibubunyag ni Monica ang katotohanan tungkol sa paulit-ulit na sabwatan ni Megan, tuluyan ang magsasara ang kanyang profesional na landas sa musika, ganap na mawawasak ang kanyang karera bilang performer. Pagbalik sa kanyang mansyon, pumasok si Amelia sa silid ng kanyang yumaong anak na si Dior. Habang inaayos ang mga lumang papel upang formal na ilipat ang mga ari-arian ng Halaris kay Jenny, natagpuan niya ang isang selyadong sobre. Sa kanyang kuryosidad, binuksan niya ito at nadiskubre ang nakakagulat na dokumento, ang resulta ng paternity test sa pagitan ni Megan Halaris at Dior Halaris. Sa kanyang pagkabigla, walang tugma ang resulta. Malinaw ang kahulugan, hindi anak ni George si Megan. Halos mawala ng hininga si Amelia sa hindi makapaniwalang katotohanan. Natanto niyang hindi niya kailanman nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Megan. Buong determinasyon, hinarap ni Amelia si Dara ng direkta. Sa sandaling iyon, kausap ni Dara ang kanyang anak na si Megan at biglang dumating din si Jenny. Ang katotohanan ay malapit ng mabunyag sa harap ng lahat. Nilamon ng matinding galit, pinili ni Amelia na huwag itago ang usapan. Hayagan niyang ipinakita ang ebidensya, pinatunayan na si Megan ay hindi tunay na Halaris. Ipinakita niya ang resulta ng DNA test na natagpuan sa silid ni Dior, may pirma mismo nito, kaya't imposibleng peke. Nauutal si Dara, desperadong inililigtas ang sarili, ngunit hindi maitatanggi ang kanyang pagkakasala. Sa narinig na mga salita ni Amelia, namangha sina Jenny, Minchie at Miss Vanna, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng desisyon ni Amelia sa pamana, pagkadesperado ni Megan, pagtutol ni Net at pagbubunyag ng DNA, pinagdurugtong ang mga tema ng hustisya, pagtataksil at nakakagulat na paglalantad ng mga nakatagong lihim. Sa sandaling ito ng tensyon, binalot ng matinding kahihiyan si Megan, hindi na niya maipakita ang kanyang mukha. Matapos ang revelasyong si Jenny lamang ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Halaris. Napaiyak siya ng husto, ngunit mahinahong lumapit si Amelia. Tiniyak ni Amelia kay Megan na sa kabila ng katotohanan, mananatili pa rin siyang bahagi ng pamilya. Gayunman, dahil hindi siya tunay na kadugo ng Halaris, hindi na magiging pareho ang kanyang katayuan at posisyon. Si Jenny lamang ang magmamana ng pamana ng pamilya at kailangan itong tanggapin ni Megan.
Pagkasabi nito, biglang niyakap ni Amelia si Megan. Lumapit din si Jenny, pinayapa ang kanyang napahiya at sugatang kapatid. Ipinaliwanag ni Jenny na anuman ang resulta ng pagsusuri, sila pa rin ay magkapatid at anuman ang pagsubok na harapin ni Megan, hinding-hindi niya siya iiwan. Napagtanto ni Megan na kahit nawala ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan, hindi siya pababayaan ni Jenny. Gayunman, nilinaw ni Amelia na may bahagi pa rin ng pamana na matatanggap si Megan, ngunit hindi katumbas ng sa isang tunay na halaris. Humingi ng tawad si Megan sa lahat dahil sa matagal na panlilinlang na dulot ng kanyang ina na si Dara. Humingi rin ng kapatawaran si Dara, ngunit mariing tinanong ni Amelia kung sino ang tunay na ama ni Megan. Sa harap ni Miss Vanna, mabigat ang tanong, aminin na kaya ni Dara na si Freddie ang tunay na ama ni Megan? Samantala, muling naging malapit sina Freddie at Dara. Sa kanilang pagkikita sa balkonahe, mahigpit siyang niyakap ni Freddie at nakaramdam si Dara ng matinding tuwa at kilig. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila napansin na pumasok si Jenny sa sandaling iyon. Sinamantala ni Jenny ang pagkakataon at palihim na kinunan ng video ang kanilang pagiging malapit. Walang kamalay-malay sina Freddie at Dara na may ebidensya na si Jenny na maaaring ipakita kay Miss Vanna. Agad na nagtungo si Jenny kay Miss Vanna na abala sa masayang pag-iisip ng muling sumpaan ng kasal kay Freddie. Ngunit guguho kaya ang bagong kasal na ito? Ipinakita ni Jenny ang nakakasirang video sa kanyang telepono. Nabigla at nadurog si Miss Vanna sa kabila ng pagbibigay niya ng huling pagkakataon kay Dara na tumigil. Ipinagpatuloy pa rin nila ni Freddie ang kanilang bawal na relasyon. Walang pag-aatubili, kinuha ni Miss Vanna ang telepono ni Jenny at mabilis na nagtungo upang harapin sina Freddie at Dara na abala pa rin sa kanilang pagiging malapit. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagbubunyag ni Amelia, pagpapatawad ni Jenny, paghingi ng tawad ni Dara at pagdiskubre ni Miss Vanna. Pinagdurugtong ang pagtataksil, kapatawaran at ang nalalapit na pagbagsak ng tiwala. Biglang narinig ang palakpak mula sa dikalayuan kaya't nataranta si Dara. Mapanuyang sinabi ni Miss Vanna, nakakatuwa bang agawin ang asawa ng ibang babae, Dara? Nakikita kong nagdiriwang ka sa iyong maruruming gawain kasama si Freddie. Nang makita ang matalim na titig ni Vanna, nanigas sa takot at pagkagulat ang mukha ni Dara. Si Freddie naman ay lubos na hindi handa, natulala at hindi alam ang gagawin matapos mahuli sa akto. Sa matinding hiya, agad siyang nagtangkang umalis. Ngunit pinigilan siya ni Vanna, sinabing wala nang silbi ang pagpapanggap dahil tuwing pumupunta siya kay Dara ay palagi na lamang may dahilan. Mapanuyang idinagdag ni Vanna na ngayong nahuli na siya, dapat na lamang tumayo si Freddie sa tabi ni Dara ng walang hiya. Mariin niyang idineklara na haharapin nila siya sa korte dahil hawak na niya ang matibay na ebidensya ng pagtataksil. Samantala, nang malaman ni Megan na tunay na dumalo si Madam Amelia sa musical performance ni Jenny, bumulwak ang kanyang selos at galit. Tinawag niyang magnanakaw si Jenny at walang tigil na naghahagis ng mga bagay sa kanya. Sa harap ng ganoong marahas at kahiyahiyang asal, nagalit si Amelia. Hinarap niya si Megan, tinanong kung tama bang bigyan siya ng higit na halaga kaysa kay Jenny. Dahil sa pangit na ugali, inamin ni Amelia na hindi na niya kayang kilalanin si Megan bilang apo. Nilamon siya ng matinding pagsisisi sa kanyang paboritismo at nagsimulang questionin ang pagiging patas ng kanyang tungkulin at pagmamahal kay Megan. Sa narinig ng mga salita ni Amelia, pinalot ng matinding takot si Dara dahil malinaw ang tono ni Amelia na hindi na niya itinuturing si Megan bilang apo sa dugo.
Dahil dito, nagpasya si Amelia na tuluyang tuklasin ang katotohanan. Itinakda niyang gagamitin ang lahat ng paraan upang mapatunayan ang tunay na pagkakakilanlan ni Megan. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagharap ni Vanna, pagwawala ni Megan, galit ni Amelia, at pagtuklas ng katotohanan. Pinagdurugtong ang mga tema ng pagtataksil, pagsisisi, at paghahanap ng katotohanan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.